Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 17, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 19, verse 16 to 22. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. At kapag ginawa mo na yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin na lumapit ang binata kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus na sundin niya ang mga utos at sumagot ang binata. Anong sabi niya? "Nasunod ko na ang lahat ng iyan. Ano pa ang kulang sa akin?" Napakaganda ng tanong niya. Hindi niya tinanong kung ano pa ang pwede kong makakuha, maging benefit, kundi ano pa ang kulang. At sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha, at pagkatapos ay sumunod sa akin. Alam niyo po, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata. Bakit? Dahil napakayaman niya. Ang problema ay hindi dahil mayroon siyang kayamanan. Ang problema, may mga bagay siyang hindi kayang bitawan para makasunod kay Jesus. Yung gospel natin ngayon ay relatable tayong lahat. Dahil minsan, tayo rin naman ginagawa natin yung tama, right? Nagsisimba ka, nagdarasal, tumutulong, nagsisikap maging mabuting tao. Pero may pagkakataon tinatanong din natin si Jesus, ano pa po ang kulang? At minsan, hindi pera ang sagot. Baka hindi naman sasabihin sa'yo na ipagbili mo ang iyong mga kayamanan. Ay, wala nga po akong kayamanan eh. Ano pa po ang kulang? Alam mo kung ano ang kulang? Baka yung control. Kasi ang laging gusto natin, tayo ang nasusunod. Baka yung pride. Mahirap kasi tayong humingi ng tawad. Baka yung comfort. Gusto kasi natin sundin si Lord basta walang maapektuhan at saka very convenient sa atin. Ano pa yung hinihingi ni Lord na parang ipagbibili natin, na ipapalit natin? Baka yung fear. Alam nating may pinapagawa ang Diyos pero natatakot tayong sumubok. At minsan, baka may isang bagay tayong sobrang mahalaga sa atin na kapag sinabi ni Jesus na ibigay mo sa akin yan, doon tayo nahihirapan. Napansin natin, hindi naman sinabi ni Jesus sa lahat ng tao, ipagbili ninyo ang lahat ng inyong ari-arian. Ang sinasabi niya sa binatang ito ay partikular sa kanyang sitwasyon. Dahil alam ni Jesus kung ano ang nagkokontrol sa kanyang puso.
At baka yan din ang tanong para sa atin. Anong bagay na kapag hinahawakan iyon ng Diyos, kapag ayaw nating bitawan? Kaya, pwede naman tayong magkaroon ng pera na hindi alipin ng pera. Pwede tayong magkaroon ng career na hindi career ang ating identity. Pwede tayong magkaroon ng pangarap na hindi natin nakakalimutan ng Diyos. Pero, kapag ang isang bagay ay naging mas mahalaga kaysa sa Diyos, doon ito nagiging hadlang sa pagsunod. Sa gospel, yung kinukol na attention ni Jesus kung ano yung nakakahadlang sa lalaking ito para tuluyang sumunod. No? At kaya narinig natin, at iyon ang malungkot sa binata. Lumapit siya kay Jesus na may magandang tanong, nakipag-usap siya, pero nung dumating yung invitation na bitawan at sumunod, umalis siyang malungkot. Ganon din tayo. Minsan gusto nating makinig kay Jesus, pero ayaw nating marinig yung sagot niya. Gusto nating malaman yung kalooban ng Diyos, pero sana yung kalooban niya ay tugma sa gusto natin. Ikaw, ano yung pinapalit mo sa iyo para tuluyang makasunod kay Jesus? Yung ba ay yung posisyon mo? Yung ba yung kapangyarihan mo? Yung popularity mo? Let us pray. Panginoong Jesus, minsan nakala namin marami na kaming ginagawa para sa iyo. Pero tinuturuan mo kaming tumingin ng mas malalim. Hindi lamang yung ano ang ginagawa ko, kundi ano ang ayaw kong bitawan. Ipakita mo sa amin kung ano ang kumokontrol sa aming puso. Kung pride, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. Kung takot, turuan mo kaming magtiwala. Kung galit, turuan mo kaming magpatawad. Kung comfort, bigyan mo kami ng tapang na lumabas sa aming comfort zone. At kung may bagay na mas mahalaga na nasa sa iyo, sa aming buhay, bigyan mo kami ng lakas na bitawan ito. Panginoon, ayaw namin maging katulad ng binatang umalis na malungkot dahil hindi niya kayang bitawan yung kanyang pinanghahawakan. Turuan mo kaming piliin ka, at kapag tinanong mo kami ano pa ang kulang, naway magkaroon kami ng puso magsasabing, Ikaw, Panginoon, Ikaw yung kailangan ko. Amen. Friends, baka may tao kang kakilala na kailangan ito makarin ito ngayon. Sino yung baka marami siyang achievement, marami siyang possession, marami na siyang nagawa. Pero alam mo, may mga tao na feeling nila kulang pa rin. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin yung ating reflection. Ganon din naman, share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, mga kamag-anak, mga ka-classmates natin, kasama sa trabaho. Hindi natin alam, no? Baka ang sagot sa kanyang kakulangan ay hindi isang bagong bagay na kailangan niya makuha. Baka isang bagay na kailangan niyang bitawan upang magkaroon ng mas malaking puwang para kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. Happy Monday!